Yan. Today is January 28, 2024. Okay, ito po yung to be continue nung video ko na bumukas ang pinto sa langit. So sa video ko na yon, nabanggit ko doon na nanaginip na naman kasi ako, kaya i-share ko na siya ngayon. Okay, so recap lang po doon sa video ko na yon. Sa video ko na yon, napaniginipan ko nga po na bumukas yung pinto sa langit. Tapos, napanaginipan ko yun noong March 2013. Bakit ngayon ko lang siya shinare? Naikwento ko na to sa lahat ng kakilala ko ng mga um, alam kong religious person. Naikwento ko na sa mga kaibigan ko. Naikwento ko na sa mga alam ko na nakakakilala sa Diyos, sa papa ko, yan. Tsaka sa kuya ko kasi nakapanaginip din pala sila. So, dun ko na ikwento to. Kasi hindi ko kinakwento sa lahat. Kasi, baka sabihan akong, baka baliw lang ako, ganyan. So, takot ako sa opinion ng iba dati. Kaya, ikinukwento ko lang siya sa mga kakilala ko. Pero ngayon, dahil nakapanaginip na naman ako ng napakamahiwagang pahayag ng may kapal na nasa langit. So, alam ko talaga, na-justify ko kasi may na-search ako na baka meron yung kagaya kong nananaginip, tapos shinare din sa YouTube. So, may napanood ako na yung video niya is yung digmaan sa langit na pahayag sa akin panaginip yun. So, meron na nga talaga na kinakausap nga talaga tayo ni God through our dreams. Kaya sabi ko, na-justify ko talaga. Kasi nga, di ba, sabi ng papa ko, at ako rin naman, sinerch ko rin na wala pang kahit anong sensya yung nakakapagpaliwanag kung saan napupunta yung kaluluwa ng tao kapag katulog tayo. So baka, pag katulog tayo, di ba, baka nagre-report yung, ano ko lang to, opinion ko lang naman, baka pag tulog tayo, yung kaluluwa natin, nagre-report kay God, alam mo yun, yung doon nagkakaroon ng connection yung tao at saka si God through dreams. Kaya, napapakita niya sa atin, nasasabi niya sa atin kung ano yung mga kailangan natin or ano yung mission na ibinibigay niya sa atin. So ako ngayon, hindi ko alam kung ano pa yung mission ko at bata pa ako. Siguro malalaman ko sa mga darating na panahon kung ano ba talaga yung mission ko. Pero ngayon gusto ko siyang i-share sa inyo. Tapos 'di ba, alam mo yun 'di ba, yung parang nangyari na to, parang napanaginipan ko na to. 'Di ba may ganun tayong mga deja vu. Kaya talagang yung panaginip ko na to, talagang siya, kaya nga 'di ba lagi ko ngang uulitin ko na naman na lagi kong sinasabi na favorite ako ni Lord kasi alam ko na hindi lahat nga ng tao may gantong panaginip na merong something special sa akin na dapat meron ako sigurong gawin na ako yung ipinili niya para gumawa. So hindi ko alam ha. Kaya open na ako sa judgment ninyo, sa opinion ninyo, anong sasabihin niyo sa akin, maniwala kayo o hindi. Wala na akong pakialam, basta i-share ko kung ano yung panaginip ko na dapat malaman din ninyo. Kung interesado ka, syempre nandito ka sa channel ko. Bakit mo to sinearch? Baka may napanaginipan ka rin, 'di ba? Baka parehas tayo na nagkakaintindihan tayo na meron tayong panaginip natin na about kay God na walang makapagsabi kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun, no? Ako rin naman, kada na naginip ako, sinasabi ko na sa papa ko kasi yung una kong panaginip na yun, yung papa ko yung nagpaliwanag sa akin. Kaya yung panaginip ko na to, naisabi ko na rin sa papa ko. Kaya, sana, kung may panaginip ka din, i-comment mo dyan. Tignan natin kung ano yung ma-share natin na opinion sa isa't isa para malay mo kasi nga, ulitin ko na naman, 12 ang apostles ang pinili ni Jesus Christ, 'di ba? Kasi kung kaya naman ng isa, bakit 12 yung kinuha niya? Ibig sabihin kailangan nating mag-help each other para maintindihan natin kung ano ba yung talagang mission natin. Kasi hindi naman yan ibibigay sa isang tao lang, 'di ba? Kaya dapat magtulungan tayo kung ano man yung mga kung ano ba yung talagang mission natin, ano ba yung dapat natin gawin dito sa lupa. Okay, so yung mag-start na ako sa panaginip ko, ang dami kong chika, ang dami kong background story kasi gusto ko maintindihan nyo kung saan nga tayo humuhugot. Diba? Okay, so yung panaginip ko, madalas ko napapanaginipan to na ako lang. Na alam ba yung kapag parang may humahabol sa'yo tapos tumatalon-talon ka sa mga bubong-bubong na parang pag tumalon ka sa isang bubong, parang lumilipad ka
talon sa ibang bubong naman, ganyan. Tapos minsan pagka nasobrahan na ako ng talon, wala na akong ibang malandingan, sa mga wire ng kable ng kuryente na ako tumatalon. Dati, sa mga panaginip ko na yan, lagi akong mag-isa lang ako. Pero, yung panaginip ko nitong nakaraan, kasama ko na yung papa ko. So, sabi ng papa ko, ako muna. So, syempre, nagsimula muna sa akin yung panaginip. Tapos, sobrang haba na itong panaginip ko. Sana bigyan niyo ako ng panahon para magpakinggan niyo. So, yun. Nag-start yung panaginip ko na nag-aaral na naman daw ako. Pero, college naman na ako nito. Yung panaginip ko, sabi ko doon, may kausap akong babae na nagagalit ako sa kanya kasi pinipigilan niya akong pumasok. Sabi ko, kailangan ko pumasok kasi pag hindi ako nakapasok, hindi ako makapag-take ng final exam, hindi ako makakagraduate. Yan, galit na galit ako, nagtatantrums na ako, tinutopak na ako, tapos umiiyak na ako. Tapos, lumapit yung babae sa akin. So, sobrang galit ko, sinabunutan ko siya, sinaktan ko siya kasi pinipigilan niya akong pumasok. Tapos, kinuha ko yung picture niya. Tapos, ibinato ko sa hagdan. Tapos sabi ko sa kanya, hindi kita mapapatawad kapag hindi ako nakagraduate yan. So, 'di ba nakita niyo yung simula ng panaginip ko? Wala naman, hindi related. Wala lang, parang sarili ko lang siya panaginip. So, syempre, nag-continue, nagtuloy-tuloy. Tapos, syempre, nagtatantrums na ako. Narinig ko yung mama ko, paakyat na daw siya sa hagdan, sasaktan niya na ako kasi sinaktan ko yung babae. Tapos ang ginawa ko, takot ako sa mama ko eh. Tumalon daw ako sa bintana. Tapos pag talon ko sa bintana, naglanding ako sa bubong. Tapos sa bubong, ang plano ko, kasi iba na yung bahay namin ngayon eh. Hindi din naman ito yung bahay na yun na napanaginipan ko, basta ibang bahay siya. Tapos ang ano ko is makapunta ako sa bahay namin dati sa Banawe. Yung bago na demolish yung bahay namin. Doon ako pupunta kasi may mga bubong-bubong yun, magkakalapit yung bubong. Ganun din yung bubong na nasa panaginip ko. Tapos, pagdating ko sa bubong, tumalon pa ako sa isang bubong. Ang gaan-gaan mo, para ka talagang lumilipad na tumatalon, ganun. So, tumalon ako, parang ang gaan ng katawan ko, parang gumaganon na. Ganun, talon yung talon ko. Tapos, nung tumalon ako, sa tingin ko sa taas, kasi napatingin akong ganun eh, may bumabang eagle. Yung malaking ibon. Eagle. Oo, eagle. Tapos, 'di ba yung kamay niya parang ganyan, yung parang ang laki ng kamay niya, pero nung bumaba siya sa bubong, ang gaan din nung paa niya. Tapos, para lang siyang kumuha ng lakas para mas lumipad siya ng mas mataas. Alam mo yun, parang ano ba yung tawag doon, yung gumanon lang siya, 'di ba, lumanding lang siya, tapos kumuha lang puwersa para mataas yung lipad niya. So ako sabi ko, ay ang galing kasi yung paa ko parang ganun din kagaan kagaya sa eagle. Kaya ako din, tumalon din ako. So para na din akong lumilipad. Tapos nakarating ako sa bahay namin. Doon sa Banawe, yung dati naming bahay. Nakita ko, nandoon natutulog yung kuya kong panganay. Natulog siya. Kaya ako kasi napalaki kami ng mama namin na kapag nandoon yung kapatid mong lalaki, tas babae ako, hindi kami pwedeng, alam mo yun, kasi conservative ang mama ko eh. Kaya sabi ko, ay nandito yung kuya ko, hindi ako pwede ditong pumasok sa bahay. Kaya nagtalon-talon ako ulit. So hindi ko na alam, sabi ko pupunta ako sa bahay na lang ni na papa ko. Tapos punta ako, talon-talon ako, nakarating ako sa bahay ng papa ko. Tapos doon sa bahay nila, kasi ang bahay namin dati sa Linaw, bahay yun ni mama ko. Tapos yung bahay ni na papa, may isa likod. So, yun, doon ako nakarating. May iskinita kasi doon. So, nakita ko yung papa ko. Siya. So, maliit yung iskinita. So, alam niyo yung bata kayo, yung mag-i-split kayo para makaakyat kayo doon sa iskinita. So, nakaganon yung papa ko, tapos nakasandal siya sa bato. Nakaganyan siya, yung dalawang paa niya. Imagine nyo na lang may may iskinita, tapos nakaganyan yung dalawang paa niya. So, nasa taas din siya. Tapos, sabi ko sa kanya, Papa, anong ginagawa mo dyan? Tapos, para siyang nag-o-observe sa bahay nila. Hindi ko alam ano yung ginagawa niya nun. Tapos, sabi niya sa akin, sino ka ba? Sabi niya ganun sa akin. Tapos, sabi ko, ako, anak mo ko. Sabi ko, galing ako sa panahong 2018. Ayun yung sabi ko, galing ako sa panahong 2018. Pero 2024 na ngayon ah. Ewan ko ba't ayun yung pumasok sa isip ko noon. Basta sabi ko, anak mo ko. Galing ako sa panahong 2018. Tapos, tinignan niya lang ako. Tapos parang,
ano, wala lang siya, dedma lang. Hindi niya in-entertain. Ano, hindi niya ako gano'n. Parang, tingnan niya lang ako, tapos, tinuloy niya lang yung ginagawa niya. Tapos, ginawa namin, ang dami namin ginawa na hindi ko na matandaan kung ano yung pinaka-detail. Basta nagtalon-talon kami sa mga bubong, tapos sinusundan ko lang siya kung saan siya pupunta. Tapos, um, meron kumausap sa kanya na kaibigan niya, sabi sa kanya, sabi, "Intoy, nakita ko yung ano, nililigawan mo nandoon sa kanila." Tapos, sabi niya, nag-usap-usap sila, nagkaroon sila ng conversation, tapos pupuntahan niya yung ligaw niya. Tapos sabi ko sa kanya, "Papa, saan tayo pupunta?" Tapos, niya pupuntahan ko yung nililigawan ko. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko, nililigawan mo? Eh, mama ko si Rowena. Sabi ko ganyan. Sinabi ko yung pangalan ng mama ko. Tapos, hindi niya lang ako pinansin. Tapos, tumuloy na kami. So, lumakad kami doon. So, wala akong choice. Susundan ko lang yung papa ko. Ewan ko, ba't ko lang din siya sinusundan. So, nakapunta kami doon sa bahay ng ligaw niya. Tapos, nakapasok siya sa loob. Ako, nasa labas lang ako. Tapos, may mga kulungan ng mga aso doon. Tapos, nakawala yung mga aso. Muntik pa akong makagat. Kaya, ginawa ko, umakyat ako sa bubong. Tapos, doon ko inantay ang papa ko sa bubong. Ewan ko bakit. Ba't ganun eh, yung sa panaginip, alam mo yun, yung hindi ka talaga papahabol sa kalsada. Umakyat ka kung san-san sa bubong, ganyan. Tapos, natay ko din yung papa ko, tapos, hindi, umakyat na din siya. Tapos, hinahabol siya nung nanay nung ligaw niya. Takbo kami. Sabi ko, nasan ba tayo? Tapos, sa panaginip ko, sinabi niya kung saan yung lugar. Pero nung nagising ako, di ko na matandaan kung saan yung lugar. Tapos, sabi niya, dito tayo dadaan, ganyan. Tapos, maganda yung bahay, talagang parang exclusive village, parang ganun yung nililigawan niya. Tapos, may ginagawang kalsada doon. Tapos, doon kami narating sa may dulo ng dead end na. Parang ang daanan mo na lang, mga kable ng kuryente na lang, ayan. Tapos, hinabol na kami, naabutan kami nung umahabol sa amin ng babae, nanay nung ligaw niya. Tapos, sabi ng babae, corner na kayo. Wala na kayong tatakbuhan, ganyan. Sabi ko, kita ko yung kable ng kuryente. Sabi ko, papaakyat tayo sa kable ng kuryente. Sabi ko ganyan, diyan na tayo tatakas, tatalon-talon tayo. Sabi ko, una na ako akyat, tapos umakyat na ako. Tapos, sabi ko sa kanya, sabi niya, patay, corner na. Sabi niya, ganun, patay, corner na tayo. Tapos, parang ganun kasi si papa ko, parang lang yun parang chill lang, cool lang. Sabi ko, hindi pa, kasi kaya mo silang kuryentehin. Kasi ang papa ko marunong talaga. Lupin nga yan ng papa ko So, talaga siya magkuryente. Talagang dati nga, hindi naman sa pero nagja-jumpet dati. Nirigari niya yung live wire. Kasi kinukuha niya yung tanso. Binibenta niya. Kasi nga, alam mo yun parang, ganun yung ikikwento ko na lang sa susunod yung buhay niya para maintindihan niyo kung bakit. So, alam ko na marunong siya magkuryente. Tapos, sabi ko, ito hahawakan mo lang to, tapos ito hahawakan mo yung isa, tapos hahawakan mo siya. Sabi ko, para di tayo mahuli. Sabi ko ganyan, tapos umakyat na ako, diba? Tapos sabi nung babae, makukuryente kayo dyan, mamamatay kayo sa ginagawa niyo, ganyan. Sabi ko, hindi kasi kaya ng papa ko manguryente. Tignan mo, kukuryentein niya yung ibon. So, meron siya ibon. Yung mga ibon na nasa kuryente. Yung mga nasa wire, yun, hinawakan ni papa ko. Tapos, hinawakan din niya yung kuryente. So, nakuryente. Na frozen, parang ganun. Tapos, nilaglag niya dun sa babae. Tapos, gulat yung babae. Tapos, sabi ko, kaya din ng papa ko na kuryentehin yung gagamba. Yun, tapos yung gagamba din, kinuryente niya. Tapos, nilaglag din niya dun sa babae. Tapos, di umakyat na din yung papa ko, hindi kami nahabol, no? Pero, may parang humahabol pa rin sa amin, kahit dun sa panaginip ko na yun, kailangan pa rin namin makatakas. Di ngayon, tumalon-talon na kami. Alam mo yung wire ng kuryente, parang para siyang, sobrang elastic niya sa panaginip ko na pagka tumalon ka, lilipad ka ng mataas, tas tatalon-talon-talon. So yun, ang dami namin tinalon-talon-talon na gano'n, ng mga wire ng kuryente. Hanggang sa, wala na kaming tatalunan. Kumbaga, wala nang bubong, tas last na yung wire ng kable na yun. O wala na ibang tatalunan, kawalan na siya, parang kaya, excuse me. So, doon, wala na naman na kami, parang dead end na naman.
merong mga alambre na parang harang, parang merong nakaano na bawal na makapasok do'n, ganyan. May harang na ng alambre. Tas alam mo yung sa mga mayayaman 'di ba, pagka hinaharangan nila ng alambre nila yung ano, yung alambre na may parang tusok-tusok, yun. So yun yung ano ba yan. So yun yung ano, yun na lang yung dun na lang kami puwedeng dumaan para makaano kami dun kasi parang meron ng lupa na puwedeng lahanan. Tapos sabi ko, "Ako muna unang papasok," sabi ko, "Papa." Tas pagka tinatawag ko nga siyang papa parang ano, papa ko siya. Alam ko kilala ko siyang papa ko siya, pero hindi siya para siyang nasa middle age niya. Hindi siya bata, hindi din siya matanda, pero papa ko alam ko papa ko siya. Tapos sabi ko, "Papa, ako muna unang lalabas, titignan ko ano nasa loob. Ano yung nandoon sa lugar na yun. Sunod ka na lang pagka ano ko." Tapos pumasok na ako. Tapos pagkapasok ko, syempre mahuhuli yung paa mo kasi 'di ba lulusot kang gano'n. So nahiwa yung paa ko. Nakawit do'n sa kasi yung bakal, yung alambre may tusok-tusok yun. So nakawit yung paa ko do'n. Tapos pagka ano ko natumba ako. Tapos sabi ng papa ko, siyempre nakita niya nakawit ako. Oh, parang nag-alala siya, na-worry siya. Tapos pagka ano namin, pagka gano'n ko, tinutukan na kami ng mga baril ng mga ano, parang sundalo siya, ganyan. Pero kakaibang sundalo. Tas iba yung language nila pero naiintindihan nila kami kasi Pilipino naman, ganito yung salita namin. Tas alam kong ibang language ginagamit nila pero naiintindihan nila ako, tas naiintindihan din nila kami. Tas sabi ko sa kanya, sabi ko sabi ko sa ano, sabi pala nila sa'min ano daw, lumampas kami sa border, kaya huhulihin kami, ganyan. Sabi ko, "Anong border? Nasaan pa kami?" Ganyan. Tas sinasabi nila kung nasaan lugar kami, kaso hindi ko na siya sure kung nasa saan lugar kami. Ang natatandaan ko parang Dominican, parang ngayon yata yung sinasabi. Pero hindi ko na siya tanda talaga. Tapos, kasi dun sa panaginip ko, tinatandaan ko siya, repeat ko siya para di ko siya malimutan paggising ko kasi alam ko na nananaginip na naman ako. Pero hindi ko control yung nangyayari. Eh di sa panaginip ko, sige para ka lang nanonood ba, pero ikaw mismo yung character, alam mo yun? Hindi ko ma-explain kung alam niyo ba yung ganyang panaginip. Tapos, sunod-sunod kami. Tapos marami rin silang mga nahuli na lumampas dun sa border. Kasi parang hindi pwedeng lumampas dun sa border na yun or else huhulihin ka. Parang ganyan. So nahuli na kami. Tapos hindi kami pinusasan kasi ibang lahi daw kami. So yung mga ano, yung mga lahi na talagang hinuhuli nila, yung pinusasan nila tapos pinalakad nila. Yan may mga tali, tinali-tali nila. Tapos ang dami nilang sundalo, may mga baril, tas ang katutok sa amin. Parang anytime na magpalag-palag ka, papatayin ka nila, ganyan. Tapos, yung papa ko, parang may pupuntahan siyang iba, parang alam niya yung lugar, ganyan. Sabi ko, "Nasaan ba tayo?" Tapos, meron ako nakitang magandang simbahan, ang ganda, ang laki. Napakayaman nung bansang yun. Tapos, ano, iba yung culture nila, iba nga yung language nila. Tapos, yung mga suot ng mga sundalo, parang sundalong pang pang mayayaman na sundalo, yung mga pandugong bughaw yung sundalo nila, tapos yung mga baril, ganyan. Tapos, mga puti yung ano sundalo nila, tapos parang may mga blue, may touch of blue, may touch of hindi ko maintindihan, basta maganda yung ano, yung sundalo, hindi siya sundalong parang Pilipino, sundalong pang ibang lahi, ganun yung suot nila. Tapos, ang ganda. Tapos ano, yun na, yung papa ko parang mayroon siyang hinahanap na meron daw, pinapunta daw kami doon para may gawin kaming kung ano. Pero hindi ko naman yung alam, hindi ko matukoy kung ano yung gagawin namin, pero meron kaming hinahanap na babae. Tapos, parang tatanong ko pa yung sundalo, "Nasaan ba tayo? Saan tayo pupunta?" Inuulit-ulit ko nga yun sa panaginip ko. Tapos sabi nila pupunta daw kami sa ganun, pinapapunta daw kami doon, kailangan daw namin pumunta doon. Tapos, ang natatandaan ko lang, sinabi nila kung ano yung lugar, pero ang natandaan ko lang is, pupunta daw kami sa dasalan ni Jesus Christ. Doon daw kami pupunta. Ngayon sabi ko, ayun na, natatanaw ko na yung magandang malaking simbahan. Ang ganda. May pabilog siyang ganyan, tas ganyan, ang gaganda, tas parang nag-touch of blue, kasi takip silim na nun parang ano na yung maghahapon na, maggagabi na, alam mo yun diba yung kapag sunset yung lumulubog yung ganun yung ano, ang ganda ng liwanag, ang ganda ng langit, tas mayroon na namang simbahan, ang ganda-ganda ng simbahan, tas parang sa malayuan, puting-puti siya na parang nagre-reflect na blue, ganun yung itsura niya, so tinitignan ko, ang ganda-ganda talaga.
Sabi ko, "Ganda naman ng lugar na 'to." Talagang inaano ko, niuusisa ako nasaan lugar ako. Kasi wala akong nakikitang gano'n talaga dito sa ano, bansa natin, sa Pilipinas, walang gano'n. Tapos ayun na, ta's merong mga nag-aano, madaming tao, parang may piyesta, parang may ano, pero madami din kami yung 'di ba hinuli nga kami, parang parurusahan yung mga nakaposas, pero kami dahil ibang lahi daw kami, kailangan lang namin sumunod kasi pupunta dun kami dadalhin sa parang dasalan na kay Jesus Christ, parang gano'n daw. Ngayon, yung papa ko iba naman ang ano, iba naman yung plano niya, pero wala naman kaming choice kundi sumunod. Kasi nga 'di ba may hinahanap kaming babae na sabi niyang pangalan, sabi ko, "Sino yung babaeng hinahanap natin?" Sinabi niya sa'kin ano yung pangalan, pero paggising ko nalimutan ko na. Tapos hindi kami puwedeng sumuway kasi nga yung mga guard dun nga daw muna kami dadalhin kasi kailangan pinapapunta kami dun. So dun na, nalampasan namin yung simbahan, akala ko nga sa simbahan kami papasok kasi 'di ba saan ba yung dasalan ni Jesus Christ, 'di ba sa simbahan. So nalampasan namin yun yung simbahan, tapos pumasok kami sa para siyang, hindi siya simbahan pero para siyang kuweba, tapos sa loob meron siyang dasalan. Tapos may mga ano, may mga arko-arko na ganyan na basta hindi siya simbahan pero mukha siyang kuweba na parang maganda yung loob, ta's marami din, ang ganda. Ano, para siyang yung liwanag niya parang reddish yung liwanag niya na parang reddish na brownish na iba talaga yung liwanag, hindi liwanag ng 'di ba ang kulay ng ilaw natin dito yung mga ano, ilaw fluorescent, ganyan, yung puti at saka yung parang makulimlim, ay, yung parang panglimlim, 'yan. 'Di ba gano'n lang yung kulay ng ano natin. So yun. Iba talaga yung ambience do'n. So, may mga nakaupo rin, ta's pabilog siyang ganyan, may upuan. Ta's pumasok kami do'n, ta's pagpasok namin do'n, sabi ko, panahon ba 'to ni Jesus Christ? Sabi ko, "Nasaan panahon ba ako?" Ta's sinabi nila sa'kin kung anong year yun, pero nagising ako, 'di ko na talaga matandaan. Inulit-ulit ko pa sa panaginip ko kung anong year yun, kung anong year yun. Sabi ko, "Gan'to, yung year, gan'to, nandito ako." Inulit-ulit ko pa yung lugar, parang let's say sample lang, parang sinabi ko, "Year 2024 ngayon." Tapos nasa Santa Maria, Bulacan ako, parang gano'n. Inuulit-ulit ko siya para kako 'di ko siya malimutan 'pag nagising ako. Kasi ikukuwento ko nga siya sa papa ko, eh. Tapos ano, pagpasok namin do'n meron pa siyang parang para siyang may rehas pa, pumasok kami do'n, pagpasok namin do'n, may mga rebulto. Kaya sabi ko, kasi ako na, hanggang nung na-aware na ako sa ano, Bible, hindi na ako nagsa-sign of the cross, hindi na rin ako nagdadasal sa mga rebulto kasi Roman Catholic ako, eh. Kung Katoliko, ganyan, sa simba, 'di ba may mga rebulto tayo. So ayun, sabi ko, "Ba't may mga rebulto dito?" Sabi ko, "'Di ba bawal sumamba sa Diyos-Diyosan?" Sabi kong ganyan. Ta's sabi sa akin ng guard, "Oo, masamang sumamba sa mga santo-santo, pero" ano yung pagkakasabi niya? "Oo, bawal sumamba sa mga santo, pero ay, hindi." Yun. Iba kasi yung language, pero ang sabi niya, hindi ano, hindi dapat sumamba, ayun, hindi dapat sumamba sa santo, pero dapat, ano yung tamang pagkakasabi niya? Hindi, um, hindi 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 ayun, ano, huwag manalangin sa santo, sumamba sa espiritu, ayun yung sabi niya. Kaya nung sinabi niya yun, tinignan ko ulit, wala na, ako na lang, eh. Tinignan ko ulit na gano'n, ta's dun na ako nagising. Ta's nung nagising ako, hindi pa ako talaga dumilat ulit kasi pinipikit ko pa baka ma-continue ko pa yung panaginip ko ulit. Wala na talaga, hindi na talaga kahit anong gawin kong pikit, hindi na siya nagko-continue. Kaya ta's uhaw na uhaw ako may katabi ko yung partner ko, sabi ko, "Mahal, tubig. Tubig, mahal, tubig." Tapos binigyan niya akong tubig, tapos habang uminom na ako, tapos habang nakapikit pa ako, sabi ko, "Mahal, nanaginip ako, mahal." Dinala kami sa simbahan, tapos yung simbahan, sabi ko, yung simbahan yung lugar, sabi ko pa Dominican. Sabi ko, Dominican yung lugar. Dinala kami doon, tapos para siyang merong ano, sambahan ni Jesus Christ. Tapos
para siyang hindi siya simbahan, sabi ko para siyang kuweba. Sabi kong ganyan, kasama ko si papa, ayun yung sinabi ko sa kanya. Eh, siguro mga 6:00 yun nung nagising ako. So, yung partner ko hindi ko alam kung nakikinig pa ba siya o hindi. Siguro nakuwento ko siya ulit kaso hindi ko na talaga matandaan. On the spot kinukuwento ko na siya sa partner ko, pero yung mga part na hindi ko na matandaan dito sa kuwento ko na 'to, hindi ko rin talaga na siya natandaan nung panahon na yun. Pero sa panaginip ko talaga, alam ko talaga, tinatandaan ko, ewan ko ba't gano'n. So, eto yung pinaka kinilabutan ako kasi kahapon sinearch ko yung yung simbahan, Dominican, ayan yung nilagay ko, Dominican Church. Ko wala namang ganong simbahan sa Dominican Republic. Sabi ko parang ano naman, hindi naman gano'n yung lugar. Ngayon nag-search ako. Tinry ko Blue Church. Sabi ko, Blue Church Dominican. Wala talaga. Tas church, large, yung nilagay ko, large church. Tapos, lumabas yung sa Vatican. So, Vatican pala. Tapos, yung nakita ko yung simbahan sa Vatican. Pucha, ayun talaga. Swear, ayun talaga yung nagta-touch of blue siya sa pagka pagka tapit hapon, puting-puti siya na parang nagbo-bluish yung reflection niya. Ganun na ganun. Kaya sabi ko, shish, ito siya. Tapos, yung ginugel ko pa ulit kasi yung anong meron dun sa na yon sa simbahan ng Vatican. Nakita ko yung si Saint Peter. Tapos, isa panaginip ko pala na yun. Ano pala yun? Yung libingan pala nila yun. Libingan pala yun ni Saint Peter. Yung Saint Peter basta yung libingan. Yung parang sabi ko na parang kuweba na dun kami dadalhin. Tas ba't may mga santo-santo, sabi ko, 'di ba? So dun pala kami yun pala siya. Ayun siya, pero sa Google hindi na, luma-luma na kasi siya sa Google pero sa panaginip ko hindi siya ganoon kaluma. Talaga siyang maganda. Tapos buhay na buhay pa siya, hindi siya gano'n na ngayon na itsura niya na yun, hindi siya gano'n. Tapos sabi ko pa, ano ba yun, may lumilipad na balahibo sa ilong ko. Tapos pa siya, sabi ko pa nun, bakit, yun? Ano ibig sabihin sa Saint Peter? Anong ibig sabihin ng panaginip ko na yun? So, kinento ko siya kay papa ko. So, sabi sa akin ng papa ko, doon daw sa part na napanaginipan ko na binata pa siya, na sinasabi ko na anak niya ako, tapos sinabi ko pa kung sino yung nanay ko. Sabi niya sa akin, nasa katawan pa lang niya ako, namili na daw ako ng nanay ko. Talagang alam ko daw na doon ako sa mama ko lalabas. Kasi ang storya pala kasi, yung mama ko tsaka yung papa ko, apat kasi kami magkakapatid, ako yung bunso. Kada magbubuntis ang mama ko, hiwalay-hiwalay sila. So, parang lagi silang gano'n na maghihiwalay ng matagal, tapos magbabalikan na naman. So, sa akin, pwede naman na, 'di ba may mga naghihiwalay na hindi na nagbabalikan, tapos nagiging iba na yung nanay. So, ganun yung naging setup ng mama ko tsaka papa ko na kada may anak, hiwalay-hiwalay. Hanggang sa lumabas ako. Ako na yung bunso. So, nung napanganak na ako, totally naghiwalay na talagang totally hindi naman nung napanganak ako, naghiwalay na. Mga ilang taon, totally nag-separate na yung mama ko, naghiwalay na talaga sila, as in broken family kami. Pero hanggang ngayon, wala naman asawa si papa ko, hindi siya nagkaanak sa iba. Si mama ko, natali na siya nung pinanganak niya ako. Kuna lang talaga yung last na anak niya. Kaya sabi ni papa, nasa katawan pa lang pala kita, pinili mo na kung sinong magiging nanay mo. Sabi niya sa akin ganyan. Tapos, yung about naman sa simbahan, hindi pa namin napag-usapan yun kung ano yung ibig sabihin. Pero sabi niya, kasi hindi ko alam, si papa ko lang din nagsabi sa akin na yung napanaginipan ko pala yung kay Saint Peter. Kala ko pa nga dasalan yun ni Saint Peter eh. Paano dun pala sila inilibing? So lahat pala ng mga taga-Roma, tinugis nila yung mga apostol. Tapos, Saint Peter, 'di ba si Peter, 'di ba pinatay paano ba, martir sila doon, di ba doon sila namatay? Hindi ko na matandaan kung sino ba yung pinatay. Basta may pinatay na isang apostol. Tapos pinalitan ni Saint Paul. Kasi di ba si Saint Paul yung naghahabol para patayin yung mga apostol. Tapos ang ginawa is binulag siya ng Diyos. Tapos pinaintindi sa kanya kung bakit yung mga ganyan-ganyan. Ngayon, dahil siya yung taga-tugis ng mga apostol, siya yung parang mataas na
parang general yata siya o basta may ranggo siya para siya yung tumugis nun sa mga tagasunod ni Jesus Christ. Siya yung ginawang apostol ngayon. So, isa siya sa nagpapatunay na ng salita ng Diyos na dati pinapatay niya sila, 'di ba? Ayun yung ayun yung task niya na patayin sila. Tapos nabuo ulit kasi diba may napatay na isa. Then nabuo ulit yung 12 na apostol kasi pinalitan ni Saint Paul, parang ganyan. Tapos doon sa Google, kapag inano mo yung sa Saint Paul, si Saint Peter pala, kapag sinearch mo sa Saint Peter, ang nakalagay doon is si Saint Peter parang hindi ko ano yung pinaka-exact word, i-edit ko na lang dito para maging exact kasi yung mag-imbento kasi important part yon na siya pala yung ganun. So parang hindi ko alam yung key of kingdom of God, ayun yung kaya sabi ko, sheesh, parang karugtong ba siya nung panaginip ko na bumukas yung pintuan ng langit. Kaya sabi ko, paano, hindi ko, medyo anong relate kaya nila doon? Ano kayang relate niya doon? Kaya, nung gumawa talaga ako ng video sa panaginip ko noong 2013 para, kasi nagkaroon na naman ako ng ganung panaginip Kaya, sabi ko baka talaga may kung na dapat akong gawin. Kaya i-share ko siya sa inyo ngayon. So, kung ano siguro yung pagkakaintindi nyo, tulungan nyo ako kung meron kayong mas baka malapit din kayo, isa din kayo sa kinakausap ni God, maintindihan nyo kung ano yung panaginip ko na yon. I-comment nyo dyan para matulungan natin yung isa't isa. Tapos kung nakapanaginip din kayo, mapag-usapan natin kasi 'di ba ginaguide naman tayo ng spirit ni God. So, yun. Nakakatuwa lang, 'di ba? Kasi talagang alam ko sa sarili ko na favorite ako ni Lord. Favorite tayo ni Lord, lahat tayo na kinakausap niya. Kasi lahat naman tayo, ang swerte nga natin kasi 'di ba? Magkakaroon na 'di ba? Kasama na tayo sa istorya ng pahayag I mean, kasama na tayo sa judgment Ito na yun Ito na yung generation na yun na inaantay natin yung paghuhukom 'di ba? Pero kasi hindi naman siya agad na dapat kasi makumpleto muna tayong lahat. Kasi hindi pa tayo kumpleto So, dapat maipanganak muna lahat ang dapat maipanganak ng mga panahon na yan bago magkuha ng unang batch. 'Di ba parang may batch-batch yan. So, kapag mayroong na mga nawalang mga pinili niya ng mga may linis, 'di ba 3,000 years pa ulit or 1,000 years. Sorry di ko masyadong alam. Basta may ilang years pa na maghahari yung mga kasamaan. Nandiyan na yung mga antichrist, ganyan. Maghahari na silang ganyan. Napahirapan na talagang susubukin na talaga lahat ng tao na hindi mo na alam kung asan yung tama, asan yung mali, ililigaw na talaga lahat, 'di ba? Kaya tayo dapat maging mapanuri na talaga tayo ngayon kasi dapat maituro rin natin sa mga magiging anak natin na kailangan nating magsipag, kailangan nating magsikap na magtanim ng mabuti dito sa mundong ibabaw na to kasi hindi ito yung permanent na mundo natin. Meron nag-aantay sa atin na mas magandang kaharian ng Diyos na kailangan nating gawin yung mission natin sa isa't isa. Kasi lahat tayo kinakausap ng Diyos kasi hanggat may yung kaibuturan mo, 'di ba may konsensya tayo. So yung sa puso natin, alam natin na nandiyan si God. 'Di ba nararamdaman natin minsan alam mo yun yung hirap na hirap ka tapos biglang nagkaroon ka ganyan tapos yung ang hirap ng dinaranas mo pero parang biglang gumagaan kasi tinatawag si God, niyayakap ka niya, ini-embrace mo yung presence niya. Alam mo kapag nandiyan siya, 'di ba? Alam mo pag nandiyan siya sa iyo. Alam mo kasi may nakita akong ganito sa Facebook na sabi nila. Iba yung tao na kilala si God at iba yung tao na iba yung tao na may kilala pala. Iba yung taong may kilala kay God at iba yung tao na kilala si God. So magkaiba yun kasi yung may kilala sa kanya parang
Ewan ko ako nagigets mo, kasi ako nagigets ko eh. Iba yung may kilala at saka iba yung kilala siya. Ayun yung iba, 'di ba? So yun lang, ang haba na ng video ko. So mag-comment kayo diyan tapos mag-usap tayo. PM, ganyan. So yun lang, God bless you. And kung nasa foreign country ka, I'm from the Philippines. And pwede mong i-translate tong video ko kung sana nata-translate kasi naka-auto-translate, 'di ba si YouTube pwede siyang mag-auto-translate para maintindihan mo kahit papaano. And kung hindi mo naintindihan, chat mo ko, kahit English Carabawin ko yung kwento ko para maintindihan mo lang kung na-curious ka talaga. So yun lang, bye-bye. God bless you and His will be done. Bye.